Ninakaw nila ang lahat sa akin. Habang humihagulgol ako sa paanan ng kabaong ni Itay, ninanakaw naman ng asawa kong si Marcus ang bawat piraso ng aking dangal sa bisig ng iba. Itinapon nila ako na parang basurang walang halaga sa gitna ng kawalan. Bit-bit ang isang kinakalawang na lata ng biskwit. Ngunit hindi nila alam, ang latang ito ang magluluhod sa kanilang kasakiman. Kaya ko bang magsimulang muli mula sa abo ng aking pagkatao? Babe, huwag ka nang magselos. Konting tiis na lang. Pagkatapos mailibing ng matandang pabigat na yon, itatapon ko na rin si Maya sa kalsada. She is just a boring, pregnant beggar's daughter. Wala siyang alam gawin, kundi umiyak at magmukhang kawawa. Ikaw lang ang reyna ko, Isabella. Actually, I am just waiting for the right timing para bawiin lahat ng binigay ko sa kanya. Hindi ko hahayaang may makuha siyang kahit isang duling na sentimo sa akin. Ang tinig ni Marcus ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng kanilang tahanan. Walang bahid ng pagsisisi, walang bakas ng pagluluksa para sa kanyang biyenang lalaki na kamamatay lang sa loob ng ospital. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at pagmamalaki habang kausap ang babaeng matagal na palang sumisira sa pundasyon ng kanilang kasal. Sa kabilang panig ng pintong bahagyang nakabukas, nakatayo si Maya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang plansadong polo na puti. Sa kabila ng pagod mula sa pagbabantay sa burol ni Itay at ang bigat ng kanyang 7 buwang tiyan, pinilit niyang gumising ng maaga upang ihanda ang susuotin ng asawa. Nais niyang maging maayos ang hitsura ni Marcos sa huling araw ng lamay bilang pasasalamat sa pag-ako nito sa mga gastusin sa ospital. Ngunit ang bawat salitang lumabas sa bibig ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay tila asidong tumatagas sa kanyang puso. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Maya sa polo. Ang puting tela ay marahang bumagsak sa sahig, hindi lumilikha ng anumang tunog. Ngunit sa pandinig ni Maya, ito ay tila isang malakas na pagguho ng kanyang buong mundo. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na pilit niyang nilalanghap ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang init ng kanyang luha ay nagsimulang gumuhit sa kanyang maputlang pisngi. Mabilis na tumutulo at nababasa ang suot niyang itim na duster. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng buto. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang kanang kamay ay automatikong humawak sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang marahang paggalaw ng sanggol sa loob. Isang inosenteng buhay na walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay kasalukuyan na siyang itinatwa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang bahay na ito, ang lalaking ito, ang lahat ng pinaghirapan niyang buuin ay isa lamang palang marupok na ilusyon. Tiningnan ni Maya ang kanyang mga palad na magaspang dahil sa gawaing bahay, ang mga daliring kulubot dahil sa paglalaban ng mga damit ni Marcos at ng kanyang biyenang si Doña Carmen. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis sa mga panlalait ng pamilya ng asawa na uwi lang pala sa ganito. Ang kanyang katapatan ay sinagot ng pagtataksil na kasing dumi ng putik. Ang kanyang pagmamahal ay itinuring na isang bilangguan ng lalaking akala niya ay kanyang kanlungan. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, tila bumalik sa kanyang gunita ang mukha ni Itay bago ito malagutan ng hininga. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Tila may gustong sabihin ngunit hindi na nagawa pa. Ngayon lang naunawaan ni Maya ang takot sa mga mata ng kanyang ama. Natatakot ito na maiwan siya sa mga kamay ng isang lobong nagdadamit tupa. Sa loob ng silid, nagpatuloy ang mahinang tawanan ni Marcos. Yes, babe, I know. Sobrang dugyot ng pamilya niya. Kaya nga nahihiya akong ipakita si Maya sa mga business partners ko. Just imagine, her father was just a simple carpenter. At si Maya,
She is just a plain housewife na walang kaalam-alam sa high society. Don't worry. After the funeral, everything will be ours. I already talked to my lawyer. Ang mga salitang iyon ay tila huling pako na bumaon sa kabaong ng pag-asa ni Maya. Ang tao na inakala niyang nagligtas sa kanya mula sa kahirapan, ang tao na pinagkatiwalaan ng kanyang ama, ay siya palang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Umurong ang mga luha ni Maya, pinalitan ng isang malamig na pakiramdam na unti-unting bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga hakbang ni Marcus patungo sa pinto. Mabilis na pinunasan ni Maya ang kanyang mukha at yumuko upang pulutin ang nahulog na polo. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang mukha ni Marcus na may bakas pa ng ngiti, ngunit agad itong napalitan ng pagkairita nang makita ang asawa. "What are you doing there, Maya? Bakit nakatayo ka lang dyan? At bakit gusot ang polo ko?" Ang boses ni Marcus ay malamig, malayo sa malambing na tono na ginamit niya kanina sa telepono. Inabot ni Maya ang polo sa asawa nang hindi tumitingin sa mga mata nito. Takot siyang makita nito ang puot at sakit na nag-aapoy sa kanyang mga mata. "Pinlansya ko lang ito para sa iyo, Marcus. Para maayos ang suot mo sa pagtanggap ng mga bisita ni Itay." Kinuha ni Marcus ang polo ng marahas. Halos mahila si Maya dahil sa bigat ng kanyang pagkakahawak. "Salamat. Pero sa susunod, ayusin mo naman. Hindi na tayo nakatira sa squatters area, Maya. I am the manager of a multi-million company now. My colleagues are coming today. Ayokong mapahiya dahil lang sa gusot na polo na inihanda ng asawa ko." Humakbang si Marcus pabalik sa loob ng silid at padarag na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsasara nito ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa natitirang lakas ni Maya. Naiwan siyang muli sa madilim na pasilyo, nakatitig sa kahoy na pinto na tila sumisimbolo sa pader na naghihiwalay sa kanila. Habang naglalakad pababa ang hagdan patungo sa sala, kung saan nakalagay ang kabaong ni Itay, bawat hakbang ni Maya ay parang pag-akyat sa isang bundok ng tinik. Ang amoy ng mga bulaklak ng patay at ang usok ng kandila ay humalo sa hangin, nagpapabigat sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa tabi ng kabaong, tiningnan ang mapayapang mukha ng kanyang ama sa likod ng salamin. "Itay." Ang bulong ni Maya ay halos hindi marinig. Isang daing ng isang batang nawawalan ng gabay. "Sana kasama mo na lang ako. Bakit mo ako iniwan sa kanila? Bakit napakabait mo sa mga taong walang ibang alam gawin kundi saktan tayo?" Naupo si Maya sa isang lumang silya sa tabi ng kabaong. Sa kanyang tabi ay may isang maliit na lamesa kung saan nakalagay ang mga natitirang gamit ng kanyang ama mula sa ospital. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang lumang lata ng biskwit na may tatak na kupas na. Ito ang tanging bagay na hindi binitawan ng kanyang ama hanggang sa huling sandali. Noong nabubuhay pa ito, palaging sinasabi ng matanda na ang latang ito ang naglalaman ng kanyang pinakamalaking kayamanan, kahit na ang alam ng lahat ay puno lamang ito ng mga lumang sinulid, karayom at mga botones. Hinaplos ni Maya ang kinakalawang na ibabaw ng lata. Ito na lamang ang mayroon siya. Isang piraso ng nakaraan na may amoy ng kahoy at luma, na nagpapaalala sa kanya ng mga panahong masaya pa sila, noong hindi pa pumapasok si Marcus sa kanilang buhay. Napatigil ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang tunog ng mga mamahaling sapatos na pababa ng hagdan. Hindi lamang si Marcus ang gising, kundi pati na rin si Doña Carmen, ang kanyang biyenang babae na palaging nakatingin sa kanya na parang isang dumi sa sahig. "Maya!" Ang boses ni Doña Carmen ay matining at puno ng awtoridad. Habang pababa ito ng hagdan, nakasuot ng isang mamahaling itim na terno na tila mas angkop sa isang fashion show kaysa sa isang lamay. "Bakit ganyan pa rin ang hitsura mo? Tanghali na at wala pa ring pagkain sa lamesa. Ano ang ipapakain natin
sa mga bisitang darating. Akala mo ba ay hotel itong bahay ng anak ko na pwede kang magbabad sa pag-iyak? Tumayo si Maya. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang mga tuhod. Doña Carmen, galing lang po ako sa taas. Katatapos ko lang pong ihanda ang polo ni Marcos. Magluluto na po ako ngayon. Huwag mo akong matawag-tawag na Doña Carmen sa harap ng ibang tao na parang napakabait mong minahe. Asik ng matanda habang lumalapit sa kanya. At ano yang basura na yan sa tabi ng kabaong ng tatay mo? Ang dumi-dumi. Itapon mo nga yang lata na yan sa labas. Nagmumukhang basurahan itong sala namin dahil sa mga kalat na dinala mo mula sa probinsya. Kalakalat lang naman yan ng tatay mo, Maya. Singit ni Marcos, nakasunod lang ng kanyang ina. Nakabihis na ito, maayos ang buhok at mabango. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit konting respeto para sa patay. Maayos ang subdivision na ito. Ayokong makakita ang mga bisita ko ng kinakalawang na lata sa gitna ng sala. Itapon mo yan. Hindi po ito basura. Mahinang sagot ni Maya. Ngunit may determinasyon sa kanyang boses na bihira nilang marinig. Niyakap niya ang lata ng biskwit sa kanyang dibdib. Ito na lang po ang natitirang alaala ng aking ama. Hayaan niyo muna itong manatili dito hanggang sa mailibing siya. Aba, sumasagot ka na ngayon. Lumapit si Doña Carmen at dinuro si Maya. Sino ka ba sa akala mo? Nakatira ka lang sa bahay na ito dahil sa kabaitan ng anak ko. Kung hindi dahil kay Marcos, malamang ay namamalimos ka pa rin sa kalsada kasama ng tatay mo. Ang kapal ng mukha mong magmarunong. Ma, tama na, sabi ni Marcos, ngunit walang tunay na pag-awat sa kanyang boses. Sa halip, hinarap niya si Maya na may malamig na tingin. Maya, sundin mo si Mama. Huwag kang gumawa ng eksena dito. At isa pa, nakapagdesisyon na ako. Pagkatapos ng libing ng tatay mo, aalis ka na sa bahay na ito. Mag-usap na lang kayo ng lawyer ko tungkol sa mga papel. Napatitig si Maya sa kanyang asawa. Ang katotohanan na narinig niya kanina sa pasilyo ay tila mas naging masakit ng bigkasin ito mismo sa harap ng kabaong ng kanyang ama. Marcos, paano ang anak natin? 7 buwan na akong buntis. Saan mo kami gustong pumunta? Tumawa si Doña Carmen, isang nakatutulig at nakakainsultong tawa. Anak, sigurado ka bang kay Marcos yan? O baka naman ginagamit mo lang yang bata para makahingi ng pera sa amin? Huwag mo kaming lokohin, Maya. Alam namin ang amoy ng mga taong galing sa putik. Gagawin ang lahat para lang makakapit sa mayaman. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal na nagpasinghap kay Maya. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang karangalan bilang isang babae at bilang isang ina ay niyurakan sa harap ng kanyang yumaong ama. Tiningnan niya si Marcos, umaasa na kahit kaunti ay ipagtatanggol nito ang sarili nitong dugo na nasa kanyang sinapupunan. Ngunit nanatiling tahimik si Marcos, nakatingin sa malayo na tila walang naririnig. Marcos, wala ka bang sasabihin? Lumuluha si Maya, ngunit ngayon ay may kasamang galit ang kanyang bawat patak. Dugo mo ito. Anak mo ang dinadala ko. I don't care, Maya. Malamig na sagot ni Marcos. Sabi ni Mama, magpasuri ka muna ng DNA pagkapanganak mo. At kahit na anak ko yan, hindi niyan mababago ang katotohanan na hindi tayo bagay. Isabella can give me a better future, a better connection. Ikaw, you are just a weight pulling me down. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang isang matinding sakit sa kanyang puson. Napahawak siya sa gilid ng kabaong ni Itay upang huwag tuluyang matumba. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakapit ng mahigpit sa lata ng biskwit ng kanyang ama. Umalis ka na ngayon din, utos ni Doña Carmen habang tinuturo ang pinto. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa mga guards ng subdivision. Ang mga gamit mo, ipapatapon ko na lang sa basurahan. Ma, hayaan mo na siyang kumuha ng ilang damit, sabi ni Marcos, ngunit walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha.
Pero yang lata na yan, huwag niyang iiwan dito. Inabot ni Doña Carmen ang braso ni Maya at marahas itong hinila patungo sa pintuan. Sa kanyang kalagayan, walang sapat na lakas si Maya para lumaban. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay parang isang paglalakbay patungo sa kawalan. Nang marating nila ang pintuan, itinulak siya ng matanda palabas. "Huwag ka nang babalik dito, hampas lupa!" Ang huling sigaw ni Doña Carmen bago padarag na isara ang pinto ng mansyon. Naiwan si Maya sa labas, sa ilalim ng madilim na langit na tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa kanyang basang pisngi at nanginginig na katawan. Yakap-yakap ang lata ng biskwit ng kanyang ama, dahan-dahan siyang napaupo sa semento ng kalsada, nag-iisa at walang matutuluyan sa gitna ng gabi. Sa loob ng kanyang puson, ang kanyang anak ay muling gumalaw. Tila nagtatanong kung bakit napakalamig ng mundo sa labas. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanyang buhay, si Maya ay hindi umiyak dahil sa kahinaan. Ang bawat luha na pumatak sa ibabaw ng lata ng biskwit ay naging isang sumpa ng paghihiganti at paniningil para sa lahat ng kanilang ginawa. Ang malamig na semento ng kalsada ay tila humihigop sa natitirang init ng katawan ni Maya. Nakaupo siya sa harap ng malaking gate ng subdivision, yakap-yakap ang kalawanging lata ng biskwit na tanging naitira sa kanya ng tadhana. Sa loob ng marangyang subdivision na yon, naroon ang kabaong ng kanyang ama at naroon din ang asawang itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay naging mitya ng kanyang impyerno. Ang bawat ilaw na nagmumula sa mga poste ng kalsada ay tila nanunukso sa kanyang pagkakaulila. "Bakit, Itay? Bakit kailangang mangyari ito sa atin?" Ang bulong ni Maya ay hinaluan ng pait at panginginig. Ang kanyang kanang kamay ay hindi bumibitaw sa kanyang malaking tiyan. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng bata sa loob, tila nakikiramay sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigil upang hindi magmukhang kaawa-awa sa harap ng mga gwardiyang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Hindi nagtagal, isang marangyang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang liwanag ng headlight nito ay pansamantalang nakasilaw kay Maya. Dahilan upang mapapikit siya at itago ang kanyang mukha sa likod ng lata ng biskwit. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, bumaba ang isang babaeng amoy, mamahaling pabango at nakasuot ng mga alahas na kumikinang sa dilim. Si Isabela. Oh my God, Marcos was right. Mukha kang ngang pulubi na nakaharang sa daan, Maya. Ang boses ni Isabela ay puno ng pangungutya. Humakbang siya palapit. Ang kanyang high heels ay lumilikha ng tuyot na tunog sa kalsada habang tinitingnan si Maya mula ulo hanggang paa. Hindi ko akalaing ang asawa ng isang manager ay nauuwi sa ganito. Poor you. Tumingala si Maya. Pilit na tinititigan ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Isabela, bakit kailangan mong gawin ito? May pamilya rin kami ni Marcos. May anak kaming paparating. Tumawa si Isabela, isang tawang walang bahid ng awa. Anak? You mean that burden in your stomach? Marcos doesn't need a child from someone like you. He needs power, and I can give him that. Look at yourself, Maya. Isang basura na galing sa hirap. Kahit kailan, hindi ka nababagay sa mundong ito. Dinukot ni Isabela ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong papel na pera. Walang pakundangan niya itong itinapon sa paanan ni Maya. Here, take this. Isipin mo na lang na balato. Kuna yan, dahil naging mabuti kang katulong ni Marcos sa loob ng ilang taon. Go back to your province and never show your face here again. Nakakahiya ka. Bago pa makasagot si Maya, mabilis na bumalik si Isabela sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito paalis. Iniwan si Maya sa gitna ng usok at alikabok ng kalsada. Ang mga perang papel ay tinangay ng hangin, ngunit hindi gumalaw si Maya upang pulutin ang mga iyon. Mas pipiliin pa niyang mamatay sa gutom kaysa tanggapin ang limos ng babaeng pumatay sa kanyang dangal. Kasabay ng pag-alis ng sasakyan ni Isabela,
Ang kalangitan ay tila hindi na nakatiis. Ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa noo ni Maya, sinundan ng mas marami pang patak na mabilis na naging isang malakas na buhos. Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nilalamig ang kanyang buto, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman ni Maya ang isang matinding pananakit sa kanyang puson. Napasigaw siya sa sakit, ngunit ang kanyang tinig ay nilunod ng ingay ng ulan at hangin. Diyos ko, ang anak ko! Huwag po ngayon. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang lahat ng paligid ay naging isang madilim na anino. Ang kanyang kapit sa lata ng biskwit ay dahan-dahang lumuwag, habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang kalsada. Sa sandaling iyon, nang akala ni Maya ay doon na magtatapos ang lahat, isang anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang malaking itim na payong ang humarang sa ulan na bumubugbog sa kanyang katawan. Naramdaman ni Maya ang isang pares ng malalakas na braso na bumuhat sa kanya mula sa malamig na semento. Maya? Maya, gumising ka. Narito na ako. Ang boses na yon ay hindi kay Marcus. Ito ay isang boses na malalim, puno ng pag-aalala at may awtoridad. Pinilit ni Maya na idilat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng panlalabo ng paningin, nakita niya ang mukha ng isang lalaki. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan habang nakatingin sa kanya. Si Attorney Gabriel, ang lalaking laging nasa tabi ng kanyang ama noong mga huling araw nito sa ospital. Ang lalaking hindi niya gaanong pinapansin noon dahil sa sobrang pagtutok kay Marcus. At yung ay Gabriel, ang huling bulong ni Maya bago siya tuluyang mawalan ng malay sa mga bisig ng lalaki. Mabilis na isinakay ni Gabriel si Maya sa kanyang sasakyan. Hindi niya inalintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling suit o ang dumi ng kalsada na kumapit sa kanyang damit. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng babaeng nasa kanyang bisig. Bago niya isara ang pinto, nakita ni Gabriel ang lata ng biskwit na naiwan sa kalsada. Mabilis niya itong pinulot at maingat na inilagay sa tabi ni Maya. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na nagmamaneho si Gabriel patungo sa isang ligtas na lugar, paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang maputlang mukha ni Maya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa manibela. Alam ni Gabriel ang lahat. Alam niya ang kataksilan ni Marcus at ang kalupitan ni Doña Carmen. Alam din niya ang sikretong nakabaon sa loob ng lata ng biskwit na yon. Isang sikretong magbabago sa kapalaran ng lahat. Patawad, Maya. Patawad dahil hinayaan ko silang saktan ka ng ganito. Ang mahinang sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang babaeng tila isang sugatang ibon na naghahanap ng kanlungan. Ngunit simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Ibabalik natin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo, higit pa sa inaasahan nila. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa paglayo mula sa Marangyang Subdivision, patungo sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod na napapalibutan ng mga puno. Isang lugar kung saan ang ingay ng kasakiman ay hindi naririnig, at kung saan ang bawat patak ng ulan ay magsisilbing simula ng paglilinis sa sugatang puso ni Maya. Ang amoy ng mainit na tsaa na may halong luya ang unang gumising sa diwa ni Maya. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang isang kisameng gawa sa kawayan at kahoy malayo sa Marangya, ngunit malamig na kisame ng mansyon ni Marcus. Ramdam niya ang lambot ng malinis na kumot na nakabalot sa kanyang katawan at ang dahan-dahang paghupa ng sakit sa kanyang puson. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Attorney Gabriel, seryosong nagbabasa ng ilang mga dokumento sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara. Nang mapansin ni Gabriel na gising na si Maya, agad niyang ibinaba ang kanyang hawak at inayos ang salamin sa mata. Mabuti at gising ka na, Maya, sabi ng doktor. Kailangan mo ng sapat na pahinga. Masyadong napagod ang katawan mo, lalo na ang baby.
Nasaan ako, attorney? At nasaan ang lata ni Itay? Ang boses ni Maya ay paos, puno ng kaba. Agad siyang napaupo nang makita ang kalawangin na lata ng biskwit na maayos na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Mabilis niya itong kinuha at niyakap. Tila ba ito ang kanyang huling hininga? Nasa ligtas kang lugar, Maya. Ito ang bahay bakasyonan ng pamilya ko sa labas ng syudad. Walang makakahanap sa iyo rito, lalo na si Marcus. Mahinahong sagot ni Gabriel. Tumayo siya at kinuha ang baso ng tsaa upang iabot sa babae. Inumin mo muna ito. Kailangan mong lumakas para sa sarili mo at para sa anak mo. Uminom si Maya ng tsaa. Ramdam ang init na gumuguhit sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang dibdib. Bakit mo ito ginagawa para sa akin, attorney? Bakit mo ako iniligtas? Tumitig ng malalim si Gabriel sa mga mata ni Maya. Dahil may utang na loob ako sa tatay mo, Maya. Hindi lamang siya isang simpleng karpintero para sa akin. Siya ang taong naniwala sa akin nung wala pa akong pangalan sa mundo ng batas. At higit sa lahat, dahil alam ko ang katotohanang hindi mo pa alam. Inilapit ni Gabriel ang kanyang upuan sa tabi ng kama ni Maya. Maya, matagal nang alam ng tatay mo ang kataksilan ni Marcos. Alam niyang hindi tapat ang asawa mo at alam niyang darating ang araw na gagawin nila ito sa'yo. Pero hindi siya lumaban ng direkta dahil nais niyang protektahan ka hanggang sa huling pagkakataon. Ano ang ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Maya. Itinuro ni Gabriel ang lata ng biskwit. Buksan mo ang latang iyan, Maya. Dahan-dahan. May lihim na lagusan sa ilalim niyan na hindi napapansin ng kahit na sino. Sa ilalim ng paggabay ni Gabriel, dahan-dahang inalis ni Maya ang mga lumang sinulid, karayom, at mga butones na nasa loob ng lata. Nang maubos ang laman, mapansin niyang may isang maliit na bahagi ng lata na tila hindi pantay. Gamit ang isang maliit na susi na inabot ni Gabriel, dahan-dahang sinungkit ni Maya ang maling ilalim ng lata. Isang mahinang tunog ng bakal ang narinig at bumukas ang isang nakatagong espasyo. Doon, nakita ni Maya ang ilang mga dokumentong nakatupi ng maayos, may kulay dilaw na dahil sa kalumaan, ngunit ang mga selyo at pirasong naroon ay malinaw pa rin. Sa ibabaw ng mga papel ay may isang liham na nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ama. Kinuha ni Maya ang liham at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ni Itay ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang buhay, puno ng pagmamahal at lungkot. Anak kong Maya, patawarin mo si Itay kung naging mahina ako sa paningin niyo ni Marcos. Hindi ko sinabi ang totoo dahil gusto kong makita kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo nang walang kapalit. Ang kumpanyang pinapatakbo ni Marcos ngayon, ang MA Global Corporation, ay hindi sa kanya. Ako ang tunay na founder niyan, Maya. Ginamit ko lamang ang pangalan niya bilang representative noong simula dahil nais kong maging maayos ang kinabukasan niyo. Pero nabulag siya ng kapangyarihan at ng ibang babae. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Binuklat niya ang mga dokumento sa ilalim ng liham. Doon ay nakita niya ang mga stock certificates na nagpapatunay na ang kanyang ama ang nagmamay-ari ng 70% ng kabuuang shares ng kumpanya. Ibig sabihin, ang mansyong tinitirhan ni na Marcos, ang mga kotseng minamaneho nito, at ang posisyon nito bilang manager ay lahat nakadepende sa pirma ng kanyang ama, na ngayon ay naisalin na sa pangalan ni Maya. Si Itay, siya ang may-ari ng lahat? Ang bulong ni Maya ay punong-puno ng pagkagulat. Ibig sabihin, wala palang pag-aari si Marcos? Lahat ng ipinagmamalaki niya ay galing kay Itay. Eksakto, Maya, sabi ni Gabriel na may matalim na tingin. Sa batas, ikaw ang tunay na reyna ng kumpanyang yon. Ikaw ang may kapangyarihang patalsikin si Marcos sa isang iglap. Pero kung gagawin natin yon ngayon, madali silang makakapagtago at makakakuha ng tulong sa pamilya ni Isabela. Kailangan nating maging matalino.
Humawak ng mahigpit si Maya sa mga dokumento. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pag-agos, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Naalala niya ang bawat sampal ni Doña Carmen, ang bawat insulto ni Isabela, at ang bawat tawa ni Marcos habang inaalipusta ang kanyang pagkatao. Anong balak mo, Maya? Tanong ni Gabriel. Handa ka na bang bawiin ang lahat? Tumingin si Maya sa bintana, kung saan unti-unti nang sumisilip ang liwanag ng bukang liwayway. Ang imahe ng isang mahina at kaawa-awang babae ay dahan-dahang naglalaho. Hindi natin sila pababagsakin agad, attorney. Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng lahat nang hindi nila namamalayan. Gusto kong maranasan ni Marcos ang pakiramdam na itapon sa kalsada na parang basura gaya ng ginawa niya sa amin ng anak ko. Tumayo si Maya mula sa kama, kahit ramdam pa ang kaunting panghihina. Hinarap niya si Gabriel na may matatag na paninindigan. Tutulungan mo ba ako, Gabriel? Hindi lang bilang abogado, kundi bilang kaalyado ko sa laban na ito? Lumapit si Gabriel at kinuha ang kamay ni Maya, isang mahinahong pagpisil na nagpapakita ng kanyang suporta. Hanggang sa huli, Maya, handa akong maging anino mo hanggang sa makuha mo ang hustisyang nararapat sa iyo. Sa loob ng tahimik na silid na yon, isang bagong Maya ang isinilang. Ang lata ng biskwit na dati ay simbolo lamang ng kahirapan ay naging sandata ng kanyang pagbabagong anyo. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit alam ni Maya na sa huli, siya ang mananatiling nakatayo. Ang bawat pirma ni Maya sa ibabaw ng mga dokumento ay parang isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Marcos. Sa loob ng maliit at tahimik na silid sa rest house ni Gabriel, walang ingay ng marangyang party, walang amoy ng mamahaling alak, at walang mga mapagkunwaring tawa. Tanging ang tunog lamang ng paggasgas ng panulat ni Maya sa papel ang maririnig. Bawat hagod ay puno ng puot at determinasyon. Ito ang unang hakbang, Gabriel, mahinang sabi ni Maya habang iniaabot ang huling papel na may pirma niya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagmamakaawa, ngayon ay tila dalawang nagbabagang hininga sa dilim. I-freeze natin ang lahat ng discretionary funds na ginagamit niya para sa mga personal niyang luho. Gusto kong makita kung paano siya magpaliwanag sa mga supplier at sa bangko kapag wala na siyang mailabas na pera. Tumango si Gabriel. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinititigan ang mga dokumento. Nagawa ko na ang lahat ng preparasyon, Maya. Sa ilalim ng pangalan ng isang anonymous majority shareholder, hihilingin natin ang isang emergency audit sa lahat ng mga accounts ni Marcus. Sa oras na pumasok ang utos na ito sa accounting department bukas ng umaga, titigil ang mundo niya. Habang nangyayari ito sa maliit na bahay, sa kabilang panig ng syudad, sa loob ng mansyong dati ay tinitirhan ni Maya. Isang marangyang pagtitipon ang nagaganap. Nagdiriwang si Marcos at si Isabela. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Nagtatawanan ang dalawa habang pinalilibutan ng kanilang mga kaibigang negosyante. Para sa ating bagong simula, Marcos, sabi ni Isabela habang nakasandal sa balikat ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ngayong wala na ang matandang pabigat at ang asawa mong mukhang katulong, tayo na ang hari at reyna ng kumpanyang ito. Cheers, babe! Sagot ni Marcus bago inubos ang kanyang alak. Bukal sa loob ko ang pagpapaalis sa kanya. Masyado siyang madrama at walang maidudulot na maganda sa image ko. Ngayon, magagawa ko na ang lahat ng expansion projects na gusto ko nang walang nagrereklamo tungkol sa budget o tipid. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, biglang tumunog ang telepono ni Marcus. Ito ay isang tawag mula sa head of accounting ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Marcus, tila naiirita sa istorbo. Yes, Mr. Reyes, bakit tumatawag ka ng ganitong oras? Asik ni Marcus nang sagutin niya ang tawag. Ngunit habang nakikinig siya, ang kanyang mapula at mayabang na muka ay dahan-dahang namutla. Ang baso
sa kanyang kabilang kamay ay tila naging napakabigat. Ano? Anong ibig mong sabihin na frozen ang funds? May pirma ako sa lahat ng accounts na yan. Narinig ni Marcos ang boses ng accountant sa kabilang linya. Tila nag-aalangan. Sir, may direktiba po mula sa majority shareholder. May hiling po na audit at pansamantalang ititigil ang lahat ng palabas na pera hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Kahit ang personal credit cards nyo na nakalink sa kumpanya ay hindi na muna magagamit. Dahan-dahang ibinaba ni Marcos ang kanyang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit at kaba. Napansin ni Isabela ang pagbabago sa hitsura ng asawa. Marcos, anong nangyari? Bakit para kang nakakita ng multo? May problema sa bangko. Utal ni Marcos. Hindi ko maintindihan. Sino ang majority shareholder na sinasabi nila? Patay na ang matandang si Ismael. Wala na siyang tagapagmana, kundi si Maya. At sigurado akong wala siyang alam sa mga ganito. Samantala, sa rest house, napansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Maya. Lumapit siya at kinuha ang isang tasang tsa. Inilapag ito sa harap ng babae. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay maingat niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Maya. Isang tahimik na paraan ng pagsasabing, hindi ka nag-iisa. Masyadong mabilis ang tibok ng puso mo, Maya. Malamig na sabi ni Gabriel. Huwag kang matakot. Sila ang dapat matakot. Ang bawat hakbang natin ay legal. At bawat dokumento ay katotohanan ng laman. Ikaw ang nasa tama. Tiningnan ni Maya si Gabriel. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang uri ng proteksyon na hindi kailanman naibigay ni Marcos. Kay Gabriel, nararamdaman niya ang respeto at tunay na pag-aalaga. Salamat, Gabriel. Kung wala ka, baka nakahandusay pa rin ako sa kalsada hanggang ngayon. Huwag mong isipin yan. Sagot ni Gabriel habang inilalayo ang buhok na humaharang sa mukha ni Maya. Magpahinga ka na muna. Hayaan mo silang mabulabog sa dilim ngayong gabi. Bukas, mas lalong magiging masikip ang mundong ginagalawan nila. Pumasok si Maya sa kanyang silid, ngunit bago siya matulog, muli niyang tiningnan ang lata ng biskwit ng kanyang ama. Hinaplos niya ang bawat kalawang nito. Ngayon, hindi na ito simbolo ng kahirapan. Ito ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Sa mansyon, habang sinusubukang ayusin ni Marcos ang gulo, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kanyang desk sa library. Isang lumang kwintas na may maliit na krus. Ang kwintas na palaging suot ni Maya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nakaramdam si Marcos ng isang malamig na hanging dumaan sa kanyang batok. Tila ba may isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim, naghihintay ng tamang sandali upang bawiin ang lahat. Ang pagsakal ay nagsisimula pa lamang at hindi niya alam na ang taong itinapon niya sa putik ay siya palang may-ari ng lupang kanyang tinatayuan. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at ang bawat pundasyong itinayo sa buhangin ay unti-unting gumuguho sa pagdating ng baha. Sa loob ng isang mamahaling butik sa Makati, ang tunog ng marahas na pagbato ng credit card sa ibabaw ng glass counter ay bumasag sa katahimikan ng silid. Anong ibig mong sabihin na declined? Ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig sa galit at hiyang nararamdaman. Nakatayo siya sa harap ng isang bagong Hermes bag na papaligiran ng mga tanyag na socialite na dati ay yumuyukod sa kanyang yaman. Subukan mo ulit. Baka sira lang ang machine nyo o baka nagkakamali ang bangko ko. Alam mo ba kung sino ako? Ang sales assistant ay nanatiling kalmado ngunit may bahid ng pangungutya sa kanyang mga mata. Pasensya na po, madam. Sinubukan na po namin ng 3 beses sa magkakaibang terminal. Ang sabi po ng system ay, account frozen. Maaari niyo pong tawagan ang inyong bangko para sa detalye. Narinig ni Doña Carmen ang mahinang bulungan at tawanan ng mga babae sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapalaluan,
ay naging kasing pula ng kamatis dahil sa kahihiyan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang card, tinalikuran ang bag na pinapangarap, at lumabas ng butik nang mabilis ang mga hakbang. Sa kanyang isipan, isa lang ang taong dapat niyang pagbuntuhan ng galit, ang kanyang anak na si Marcus. Sa loob ng mansyon, hindi rin maganda ang takbo ng usapan. Ang bango ng mamahaling kape ay hinaluan ng tensyon sa pagitan ni Marcus at Isabela. Nakatayo si Marcus sa harap ng bintana, hawak ang mga dokumento ng audit na ipinadala ni Gabriel. Marcus, what's happening? Bakit pati ang allowance ko para sa jewelry collection na ipinangako mo ay hindi pa rin pumapasok sa account ko? Ang boses ni Isabela ay hindi na malambing. Wala na ang mapagkunwaring pag-aalaga. Pinalitan ng isang matigas at demanding na tono. Sabi mo, after the funeral, we will live like royalty. Pero bakit parang mas mahirap pa tayo sa mga empleyado mo ngayon? Can you just shut up for a second, Isabela? Sigaw ni Marcus habang hinahagis ang mga papel sa mesa. Ang kumpanya ay nasa gitna ng investigasyon. May lumitaw na majority shareholder na hindi ko kilala. Hinarangan nila ang lahat ng labas ng pera. Hindi ko ito ginusto, okay? I'm doing my best to fix this. Your best? Your best is not enough. Mariing sagot ni Isabela habang tumatayo at lumalapit sa kanya. Pumayag akong sumama sa'yo dahil akala ko ay kontrolado mo ang lahat. Hindi ako sumama sa'yo para makaranas ng frozen accounts at kahihiyan. Siguraduhin mo lang na maibabalik mo ang pera ko, Marcos. Kung hindi, baka kailanganin kong humanap ng ibang tao na kayang panindigan ang mga luho ko. Ang sampal ng katotohanan ay tumama kay Marcus. Napagtanto niya na ang babaeng ipinalit niya kay Maya ay naroon lamang dahil sa kanyang pera. Walang katapatan, walang pagmamahal, tanging interes lamang. Habang ang bagyo ay bumubugso sa mansyon, isang kakaibang kapayapaan naman ang namamayani sa rest house ni Gabriel. Nakaupo si Maya sa veranda. Suot ang isang maluwag na duster na puti. Sa harap niya ay may mga libro tungkol sa pamamahala ng negosyo at mga legal na dokumento. Hindi na siya ang babaeng marupok. Bawat gabi ng pag-aaral kasama si Gabriel ay nagbibigay sa kanya ng bagong sandata. Lumabas si Gabriel bitbit ang isang tray ng mga sariwang prutas at isang baso ng gatas. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, Maya. Baka makasama sa baby. Napangiti si Maya, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Kailangan kong matuto, Gabriel. Hindi ko hahayaang maagaw muli nila ang pinaghirapan ni Itay dahil lamang sa kawalan ko ng alam. Salamat sa pagtitiyaga sa akin. Naupo si Gabriel sa tabi niya, pinagmamasdan ng katahimikan ng gabi. Ang tatay mo ang naging guro ko noon. Ngayon, pagkakataon ko na para ibalik ang lahat ng yon sa'yo. Proud na proud si Ismael sa'yo kung nakikita ka niya ngayon. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang piraso ng mansanas at inabot ito kay Maya. Habang kinukuha ni Maya ang prutas, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng bahagya. May isang kuryente ng kagaanan at tiwala ang dumaan sa pagitan nila. Isang tahimik na pangako na anuman ang mangyari. May isang taong hindi bibitaw sa kanyang kamay. Gabriel, mahinang tawag ni Maya. Bakit mo ba talaga ginagawa ang lahat ng ito? Alam kong utang na loob kay Itay, pero labis na ang tulong na naibigay mo. Tumitig si Gabriel ng malalim sa mga mata ni Maya. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Noon, akala ko ay ginagawa ko ito para sa hustisya. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na ginagawa ko ito dahil gusto kong makitang muli ang liwanag sa iyong mga mata. Maya, karapat-dapat kang mahalin at protektahan. Isang saglit ng katahimikan ang bumalot sa kanila bago ito mabasag nang biglang pag-ring ng telepono ni Gabriel. Ang impormasyon mula sa kumpanya ay mabilis na dumarating. Isang malaking karibal na kumpanya ang nagsisimulang bumili ng maliliit na shares sa palengke. Ang kumpanya ni Marcus ay unti-unting kinakain ng mga pating sa labas.
Nagsisimula na silang magkagulo. Maya, sabi ni Gabriel matapos ang tawag, buksan mo na ang susunod na yugto. Oras na para maramdaman nila ang tunay na kawalan. Tumayo si Maya. Handa na sana siyang sumagot nang bigla siyang mapakapit sa braso ng Silya. Isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namutla at ang mga butil ng pawis ay nagsimulang lumabas sa kanyang noo. Maya, anong nangyayari? Agad na tumayo si Gabriel. At inalalay ang babae. Gabriel, ang tiyan ko. Ang bulong ni Maya ay puno ng kaba. Masyadong masakit. Parang ayaw tumigil ng paghilab. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napalitan ng kaba. Binuhat ni Gabriel si Maya ng buong ingat. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis patungo sa sasakyan. Sa gitna ng dilim, habang mabilis silang bumabaybay sa kalsada, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Maya at ang panalangin sa puso ni Gabriel na sana ay huwag pang kunin ang huling pag-asa ng babaeng kanyang minamahal. Ang digmaan para sa yaman ay pansamantalang natigil, pinalitan ng isang mas malaking laban para sa buhay. Ang katahimikan ng ospital ay tila isang mapang-akit na bitag sa bawat segundo na lumilipas. Sa loob ng isang pribadong kwarto, nakahiga si Maya, ang kanyang mukha ay payat at walang kulay. Ang monitor ng mga vital signs ay tumutunog sa regular na interval. Ang bawat beep ay tila isang mabigat na tibok ng puso ni Gabriel na nagbabantay sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang tumingin sa payat at walang ganang katawan ng babae. Kumusta po ang pakiramdam niyo, Maya? Malumanay na tanong ni Gabriel habang iniaayos ang kumot. Ang kanyang mga kamay ay naglalahad ng respeto at lambing na hindi niya kayang ipahayag sa mga salita. Masakit pa rin po. Mahinang sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay halos bulong lamang. Pero ayos lang po. Nasa akin po ang baby. Sa tingin ko, malakas siya. Nakahinga na kayo ng maluwag, Maya. Ang mga doktor ay nagbigay ng gamot para mapahinto ang mga paghilab. Kailangan nyo lang magpahinga. Ngunit kahit pa man sinabi iyon ni Gabriel, alam niya na hindi lamang pisikal na sakit ang pinagdadaanan ni Maya. Alam niya na ang emosyon ay malaking bahagi sa kanyang kondisyon. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang pilit na pag-asang hindi niya kayang kontrolin. Sa kabila ng mapayapang kapaligiran ng ospital, sa kabilang panig ng syudad, ang gulo ay lalong lumalala. Si Marcos ay nabilanggo sa mga legal na gulo at naging isang malaking kahihiyan sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga empleyado ay nag-iwan sa kanya. Ang kanyang mga proyekto ay huminto dahil sa kawalan ng pondo at ang mga pautang ng kanyang mga kamag-anak ay hindi na niya kayang bayaran. Si Isabela, na tila may pag-asa sa pagpapalit, ay dahan-dahang lumayo sa kanya. Ang babaeng kanyang pinagkatiwalaan ay nakahanap na ng ibang lalaki na mas may kaya at sa kasamaang palad, siya ay unti-unting nagiging alaala. Paano na tayo, Marcos? Wala na tayong pera, wala na tayong karangalan, at wala na tayong respeto sa isa't isa. Ang malungkot na sabi ni Doña Carmen habang nakatayo sa harap ng kanyang anak sa loob ng kumpanya, kung saan walang masyadong natitira maliban sa mga papel at kalungkutan. Ano na ang gagawin natin? Huwag mong isipin yan, Ma. Kaya ko to, sagot ni Marcos, ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguruhan. May plano ako. Kailangan kong makausap ang mga shareholders. Alam ko na may paraan pa para maibalik ang lahat. Samantala, sa ospital, tumanggap ng tawag si Gabriel mula sa kanyang mga kaibigan sa business world. Ang mga impormasyon ay dumadaloy sa kanya, ang iba't ibang plano at paraan ng pag-aayos ng kumpanya sa kamay ni Marcos. Kailangan nating gumawa ng hakbang, Gabriel, sabi ng kanyang kaibigan sa telepono. Kung hindi mo gagawin ang isang bagay, baka tuluyan nang mawala sa kamay ni Maya ang kumpanya. Sa oras na yon,
Nakita ni Gabriel ang isang panibagong ningning sa mga mata ni Maya. Inabutan niya ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit, nagbibigay ng lakas at proteksyon. Kailangan nating lumaban, Maya, sabi ni Gabriel. Kailangan nating tapusin ang laban na sinimulan mo. Kailangan mong maging malakas para sa iyong sarili, para sa iyong anak, at para sa hustisya na ipinaglalaban mo. Kaya ko po, attorney, sagot ni Maya habang pilit nang ngumingiti. Kahit naramdam pa rin niya ang matinding sakit. Ngunit paano na po ang kalusugan ko at ng baby? Hindi ko po kayang mawala ang lahat. Ako ang bahala sa inyo, sagot ni Gabriel. Iaalagaan kita at ang iyong anak. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. At sa mga sumunod na araw, naging daan si Gabriel para manatili si Maya sa ospital. Siya ang naging lakas at suporta nito. Nagbibigay ng pag-asa at pag-aalaga. Sa gabi, habang nagbabantay siya sa tabi ni Maya, madalas niyang iniisip ang kanyang sariling mga damdamin para sa babae. Nagsisimula na siyang matuklasan na ang lahat ng kanyang plano sa buhay ay nauukol na kay Maya at ang kanyang pusong nagtatago sa matagal na panahon ay unti-unting nagbubukas. Ngunit hindi lamang ang mga problema ni Marcus ang dapat harapin. Ang kanyang mga kalaban sa kumpanya ay nagpakita ng kanilang mga plano. Nais nilang gamitin ang kalagayan ni Maya upang makuha ang buong kumpanya para sa kanilang sarili. Nagpadala sila ng mga liham at naglunsad ng mga paninira sa kanya na nagpapabagsak sa kanyang pangalan at naglalayong agawin ang kanyang mga shares. Kailangan nating maging matalino, Maya, sabi ni Gabriel nang makita niya ang mga dokumento ng pag-atake. Kailangan nating sumagot. Bago pa man sila magtagumpay. Pinilit ni Maya na umupo sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko hahayaang makuha nila ang lahat. Sa araw na yon, kahit nasa ospital, sinimulan ni Maya ang paggawa ng mga hakbang. Tinulungan siya ni Gabriel na maghanda ng mga pahayag at liham sa mga shareholders, ipinakita ang katotohanan at ipinagtanggol ang kanyang karapatan. Ang kanyang mga salita ay puno ng lakas at hustisya na nakapagbigay inspirasyon sa mga shareholders na kumampi sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kanyang anak ay lumalaban sa kanyang sinapupunan. Unti-unti, natutunan ni Maya na hindi siya nag-iisa. Sa tulong ni Gabriel at sa lakas ng pagmamahal sa kanyang anak, nagawa niyang maging matatag at maging inspirasyon sa iba. Ang bagyo ng gulo ay hindi pa tapos at ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ngunit sa puso ni Maya, may isang bagong pag-asa na sumisibol, isang pag-asa na kanyang ipaglalaban hanggang sa huling sandali. Sa loob ng isang madilim na silid na puno ng usok at katahimikan, ang katahimikan ay biglang nabasag ng malakas na tunog ng isang baril. Sa loob ng isang lumang bodega sa Tondo, si Marcus, na ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili, ay nakatayo sa harap ng isang nakahandusay na katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi, habang ang kanyang mga kamay ay nanginig. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang mangyari ito, ang kanyang bulong, ngunit walang nakarinig sa kanya. Sa harap niya ay nakahandusay ang isa sa mga miyembro ng sindikato na kanyang pinakiusapan para makatulong. Ang mga taong kanyang pinagsamahan upang makabangon ay ang mga naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ngunit hindi lamang si Marcus ang nagdurusa sa mga problemang ito. Sa kabilang panig ng syudad, sa loob ng isang marangyang hotel, si Isabela ay nakikipagkita sa isa pang lalaki. Sa mga araw na nagdaan, ang kanyang ganda ay tila nawala. At ang mga alahas at mga mamahaling damit ay nagbabalati kayo lamang upang maitago ang kanyang tunay na kalungkutan. "You promised me," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng paninisi. "Sabi mo, bibigyan mo ako ng lahat. Pero ngayon, wala na ako." Tumawa ang lalaki, isang tawa na nagtatago ng matinding kasamaan. "Darling,
Ang mundo ay puno ng mga posibilidad. Hindi mo kailangang makipag-usap sa isang nalugi at walang silbing lalaki. Biglang tumayo si Isabella. Kaya mo ba akong tulungan? Maaari mo bang bigyan ako ng isang pagkakataon? Of course, honey, sabi ng lalaki habang itinatago ang kanyang mga tunay na motibo. Maari kong tulungan ka, ngunit may presyo. Samantala, sa ospital, nagdadalamhati si Maya sa mga pagsubok na kinakaharap niya. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi na nasa maayos na kondisyon. Isang panganib ang nakalutang sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak. Anong gagawin natin, attorney? Nag-aalalang tanong ni Maya kay Gabriel habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Bakit parang walang katapusan ng problema? Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Maya, hindi ka nag-iisa. Alam kong mahirap, ngunit hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Sa bawat pagsubok, mas lalo tayong lumalakas. Magkasama nating haharapin ang lahat ng ito. Sa araw na yon, sa tulong ni Gabriel, nakapagpadala si Maya ng isang pahayag sa publiko. Naglalaman ito ng katotohanan tungkol sa mga maling gawa ni Marcos at ng kanyang mga kasabwat. Ang kanyang tapang ay nakapagbigay ng inspirasyon sa mga shareholders na magkaisa para sa kanya. Ang mga boses na nagtatanggol sa kanya ay lumalakas. Ngunit sa kabilang banda, sinubukan ni Marcos na gumawa ng isang bagay upang makabawi. Sa desperado niyang kalagayan, gumamit siya ng mga illegal na paraan na naging mas malaki pang gulo. Kailangan nating tumugon sa kanilang mga pag-atake, Marcos, sabi ni Doña Carmen habang nagkukunwaring may malasakit sa kanyang anak. Kailangan nating lumaban. Huwag kang magpapadala. May plano ako, sabi ni Marcos, na ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kasamaan. Gagawin natin ang lahat para makuha ang mga bagay na dapat sa atin. Sa isang gabi, habang nagpapahinga si Maya sa ospital, isang nakababahala na balita ang dumating sa kanya. Natanggap niya ang isang mensahe sa kanyang telepono. Isang litrato ni Marcos na may mga taong hindi niya kilala. Anong nangyari, Maya? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Si Marcos, sagot ni Maya. May kakaiba. May nangyari sa kanya. Kinakabahan ako. Nang gabing iyon, habang naghihintay si Gabriel sa labas ng kwarto ni Maya, biglang narinig niya ang malakas na sigaw na galing sa loob. Mabilis siyang tumakbo at binuksan ang pinto. Nakita niya si Maya na nakaupo sa kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang katawan ay nangangatog. Ate, tulong! Sigaw ni Maya na parang may nakita siyang multo. Sa kanyang pagkakagulat, nakita ni Gabriel ang isang maliit na piraso ng papel sa sahig. Kinuha niya ito at binasa. Hindi ka naligtas. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Gabriel na ang digmaan ay lalong lumalaki. Ang kanilang buhay ay nasa malaking panganib at hindi na sila makapaghihintay pa. Sa dilim ng gabi, ang mga ingay ng ambulansya ay bumabasag sa katahimikan ng ospital. Matapos matanggap ang banta, naramdaman ni Gabriel na hindi naligtas si Maya. Ang panganib na nasa kanilang harapan ay hindi na lamang tungkol sa pera at kumpanya. Ito ay tungkol sa kanilang buhay. Maya, kailangan mong lumikas. Hindi ka naligtas dito. Nag-aalalang sabi ni Gabriel habang tinutulungan si Maya na magbihis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang mga gamit. Pero saan tayo pupunta, attorney? Hindi ko kayang iwanan ang baby ko. Tumingin si Maya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa isang lugar na walang makakahanap sa atin, Maya. Sa isang lugar na ligtas para sa inyo ng iyong anak. Kaya kong gawin yon para sa inyo. Hindi nagtagal, lihim na umalis si Maya sa ospital. Sakay ng isang sasakyan na naghihintay sa labas. Nagmaneho si Gabriel ng mabilis sa isang lugar na malayo sa lungsod. Sa kanyang puso, may matinding pag-aalala sa kaligtasan ng babae at ng kanyang anak. Sa kabilang panig ng syudad, sa loob ng isang lumulubog na barko,
Ang kumpanya na ngayon ay unti-unti nang nawawalan ng kontrol. Si Marcus ay nagmamadali. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang mga kaaway ay lalong nagiging malakas at ang kanyang mga kasama ay nagsisimulang tumalikod sa kanya. Anong nangyayari sa atin, Marcus? Tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. Hindi na tayo makapagbayad ng mga utang at ang ating mga empleyado ay nagsisimula ng umalis. May paraan pa, ma. Huwag kayong mag-alala. Sagot ni Marcus na ang kanyang mga mata ay puno ng kasinungalingan. Kailangan kong makausap ang mga shareholders. Mayroon tayong magagawa. Sa oras na yon, isang tawag ang natanggap ni Marcus. Ang caller ay isa sa kanyang mga miyembro sa sindikato na tila nag-aalala. Boss, may problema tayo. Hinahabol tayo ng mga pulis. Anong sinasabi mo? Nagulat si Marcos. Paano nangyari yan? Hindi ko alam, boss. Basta kailangan nating umalis na. Sa gabi na yon, sa loob ng isang gusali na nagmistulang kulungan, napagtanto ni Isabela ang kanyang mga pagkakamali. Ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ay hindi tapat at ang kanyang mga pangarap ay gumuho sa kanyang mga kamay. Saan ako pupunta? Bulong niya sa sarili. Wala na akong pera, wala na akong mahal, wala na akong natitira. Samamantala, sa ligtas na lugar, nagpatuloy ang pag-aalaga ni Gabriel kay Maya. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa dalawa. Kailangan mong manatiling kalmado, Maya. Kailangan nating maging matapang, sabi ni Gabriel habang hinahawakan ang kamay ni Maya. Ate, natatakot ako, bulong ni Maya. Natatakot akong mawala ang lahat. Natatakot ako para sa anak ko. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako, Maya. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Sa kabilang banda, ang kalaban ni Marcus ay naghanda ng kanilang huling atake. Nagpadala sila ng mga abogado, naglunsad ng mga investigasyon, at ginamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang makuha ang kontrol ng kumpanya. Ito na ang huling hakbang, Maya, sabi ni Gabriel. Ngayon, ilalaban natin ang lahat. Sa araw na yon, sa tulong ni Gabriel, nagsimula silang kumilos. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Ang mga shareholders ay nakinig sa kanilang mga salita at ang mga katotohanan ay nagsimulang lumabas sa liwanag. Ngunit sa gitna ng laban, isang bagong banta ang dumating. Isang tao mula sa mga kalaban ni Marcus ang sumugod sa rest house. Gabriel! Tumawag ang mga pulis. Sila na ang naghahanap kay Marcus. Pinabubuksan nila ang pintuan. Sigaw ng isang empleyado ni Gabriel. Nagtinginan sina Gabriel at Maya. Ang lahat ng kanilang mga plano ay nasa panganib. Maya, kailangan nating umalis. Ngayon na. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang malakas na tunog ng baril ang narinig. Ang mga ilaw ay naglaho. Ang mundo ay biglang naging madilim. Sa gitna ng kadiliman, ang kalungkutan at takot ay nangibabaw. Ang tunog ng putok ng baril ay tumagos sa kaluluwa ni Maya. Nag-iwan ng isang matinding takot na hindi niya kayang alisin. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang nakatatakot na tanawin. Ang mga tao ay nagsisigawan, ang mga ilaw ay nagpapatay-patay, at ang bawat anino ay tila isang kaaway. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Gabriel na nakahandusay sa sahig, duguan at walang malay. Gabriel! Sigaw ni Maya. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at panghihinayang. Sinubukan niyang lumapit, ngunit ang kanyang mga binti ay nanlamig at mahina. Sa gitna ng gulo, may naririnig siyang mga yabag na papalapit. Sa kanyang pag-aalinlangan, bigla siyang nakaramdam ng isang kamay na humawak sa kanyang braso. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Ikaw ang hanap namin, ang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay nag-iwan ng matinding takot sa puso ni Maya. Sumama ka sa amin at huwag kang lalaban. Sa gitna ng kaguluhan,
Ang seguridad ay nagkagulo. Ang mga pulis ay dumating sa lugar. Nagpaputok ng baril at naghahanap ng mga suspek. Ngunit huli na ang lahat. Si Maya ay nadakip na ng mga taong ito at hindi na niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Iwanan mo na ako, ang sabi ni Gabriel sa kanyang isipan, habang unti-unting naglalaho ang kanyang paningin. Ang kanyang mga huling sandali ay puno ng panghihinayang at ang kanyang huling hiling ay sana ay ligtas si Maya. Samantala, sa mundo ni Marcos, ang kanyang kapalaran ay hindi na maibabalik. Ang kanyang mga kaaway ay unti-unting nakuha ang kontrol ng kumpanya at ang kanyang pangalan ay nawala sa kasaysayan. Naging isang gabi na siya at ang kanyang mga pangarap ay naglaho na parang usok. Nang matapos ang kaguluhan, natagpuan ni Maya ang kanyang sarili na nakatago sa isang lugar na hindi niya kilala. Naguguluhan siya, natatakot, at walang alam kung ano ang gagawin. Sa kanyang pag-aalinlangan, biglang natanggap niya ang isang mensahe mula sa kanyang mga kaibigan. Ang mga ito ay nagtagumpay sa pagkuha ng katotohanan. Alam namin ang lahat, ang sabi ng mensahe. Alam namin ang ginawa ni Marcos. Tulungan ka naming makamit ang hustisya. Ngunit habang nagtataka si Maya kung ano ang gagawin, bigla siyang nakatanggap ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang puso ay tumalon sa takot. Maya, kami ito, ang sabi ng isang boses sa kabilang linya. Alam namin ang mga lihim ni Marcos. Kailangan ka naming tulungan. Kailangan mong tumulong sa amin. Sa kanyang pag-aalinlangan, sumangha ngayon si Mia. Kailangan niyang makatulong at kailangan niyang malaman ang lahat ng katotohanan. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, natagpuan ni Maya ang isang bagong lakas. Hindi na siya ang babaeng walang magawa. Nalaman niya na kailangan niyang lumaban para sa kanyang sarili, para sa kanyang anak, at para sa hustisya. Sa sandaling iyon, biglang natuklasan ni Maya ang isang plano upang makuha ang kumpanya. Nais ng mga kasabot ni Marcos na ipagbili ang kumpanya sa isang dayuhan. Hindi natin papayagan yan, ang sabi ni Maya sa kanyang mga kaibigan. Kailangan nating gumawa ng isang bagay para pigilan sila. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan at ng mga kaalyado, naghanda si Maya para sa isang malaking pagbabago. Nagplano sila ng isang pagtitipon sa pag-asang ipagtatanggol ang kanilang karapatan sa kumpanya. Sa araw ng pagtitipon, naghanda si Maya para sa kanyang huling pagtatagumpay. Suot niya ang isang simpleng puting damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngayon ang oras, ang sabi ni Maya sa kanyang sarili. Ngayon ay magtatagumpay na tayo. Sa sandaling pumasok siya sa silid, tumahimik ang lahat. Tumingin ang lahat sa kanya. Ako ay si Maya, ang sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay matatag. At ipaglalaban ko ang aking karapatan. Sa oras na yon, nagsimula ang isang malaking labanan. Isang labanan para sa puso at kaluluwa ng kumpanya. Sa gitna ng isang silid na puno ng mga tao, ang labanan ay nagsimula. Si Maya, na ngayon ay naging isang malakas na leader, ay tumayo sa harap ng mga shareholders. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kanyang likuran ay ang kanyang mga kaibigan, handang tumulong sa kanya. Alam niyo po ang katotohanan, ang sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng lakas. Alam niyo po ang mga maling ginawa ni Marcos. Alam niyo po na ang kumpanya ay hindi dapat mapunta sa mga taong walang pakialam sa kapakanan ng mga empleyado. Sa kabilang banda, ang mga kalaban ni Maya ay naghanda din. Inaasahan nila ang pag-atake at inihanda nila ang kanilang mga plano. Huwag kayong magpadala sa mga salita ni Maya, ang sabi ng isang lalaki sa mga shareholders. Siya ay isang hamak na babae lamang. Wala siyang alam tungkol sa negosyo. Ngunit ang mga shareholders ay hindi na bulag sa katotohanan. Nakinig sila sa mga salita ni Maya at nakita nila ang kanyang katapatan at determinasyon. Kami po ay handang makinig sa inyo,
Ang sabi ng isang shareholder, kailangan po naming malaman kung ano ang plano nyo para sa kumpanya. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, ipinaliwanag ni Maya ang kanyang plano. Ipinakita niya ang kanyang mga ideya, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang determinasyon para sa kumpanya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng inspirasyon sa mga shareholders. Sa oras na yon, isang malaking balita ang dumating. Isang litrato ni Marcos at ng kanyang mga kasabwat ay lumitaw sa lahat ng mga pahayagan at online. Ang mga ito ay nagpapakita ng kanilang mga iligal na gawain, ang kanilang mga kasinungalingan, at ang kanilang mga maling gawa. Ang mga shareholders ay nagulat. Hindi nila inaasahan ang katotohanan ito. Paano nangyari yan? Ang sabi ng isang shareholder. Sa tulong po ng mga kaibigan ko. Sagot ni Maya, ngumiti. Ang katotohanan ay hindi maaaring itago. Sa gitna ng pag-aalinlangan, nagsimula ng bumoto ang mga shareholders. Ang bawat boto ay parang isang malaking sandali sa kasaysayan ng kumpanya. Ang bawat tao ay nag-iisip kung sino ang dapat na pamunuan ng kumpanya. Sa kabilang banda, sa isang lugar na hindi kilala, ginagamot si Gabriel. Nagpapagaling siya sa kanyang mga sugat. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala para kay Maya. Kailangan kong bumalik sa kanya. Ang bulong niya sa kanyang sarili. Kailangan kong protektahan siya. Habang nagtatagal ang pagboto, naramdaman ni Maya na may nagmamatiyag sa kanya. Lumingon siya at nakita niya ang isang taong nakatayo sa gitna ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Marcus! Sigaw ni Maya. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Marcus sa gitna ng lahat. Ikaw, sagot ni Marcus ngumiti. Hindi mo talaga ako mapapabagsak. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga kalaban ni Marcus ay nagsimulang kumilos. Sinubukan nilang pigilan ang pagboto. Sinubukan nilang sirain ang mga plano ni Maya. Ngunit si Maya ay handa. Ang kanyang mga kaibigan ay nasa kanyang tabi, handang tumulong. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagkaroon ng malaking problema. Ang mga pulis ay dumating sa lugar. Mayroon kaming utos para sa pag-aresto kay Maya, ang sabi ng isang pulis. Ang mga shareholders ay nagulat. Ang mga kaibigan ni Maya ay natakot. Hindi po totoo. Sigaw ng isang kaibigan ni Maya. Sila po ang may sala. Ngunit hindi nakinig ang mga pulis. Sa huli, si Maya ay inaresto. Ang kanyang mga pangarap ay tila gumuho. Ngunit sa huling sandali, isang himala ang nangyari. Nagpakita si Gabriel sa lugar. Bagamat sugatan, handa siyang ipagtanggol si Maya. Huwag niyo siyang pakialaman, sigaw ni Gabriel. Ang selda ay malamig at basa. Sa loob, nakaupo si Maya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit hindi ng takot. Alam niya na ang laban ay hindi pa tapos. Maya! Ang boses ni Gabriel ay dumating mula sa labas ng selda. Ayos ka lang ba? Ayos lang po, sagot ni Maya. Ngunit ang kanyang tinig ay mahina. Pero paano na ang lahat? Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, sabi ni Gabriel. Kausap ko ang mga abogado. Malapit na tayong makalaya. Kailangan mo lang manatiling matapang. Sa araw na yon, sa tulong ng mga abogado at mga kaibigan ni Maya, nagsimula silang gumawa ng mga plano upang mapalaya si Maya. Ang mga shareholders ay nagulat sa kanyang pag-aresto at nagsimula silang magreklamo sa mga pulis. Alam nila na ang pag-aresto ay hindi makatarungan. Samantala, sa loob ng selda ang puso ni Maya ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagong pag-asa. Hindi ako magpapatalo, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ako magpapadaig. Sa kabilang banda, ang mga kalaban ni Marcus ay nagpatuloy sa paggawa ng kanilang mga plano. Sinubukan nilang gamitin ang pag-aresto kay Maya upang makuha ang kontrol ng kumpanya. Ito na ang tamang panahon, sabi ng isang lalaki sa mga shareholders. Kailangan nating kumilos.
Hindi na natin kailangan ng babaeng yan. Ngunit ang mga shareholders ay hindi naniwala sa kanilang mga salita. Narinig nila ang katotohanan at alam nila na si Maya ang dapat na manguna sa kumpanya. Hindi kami papayag, ang sabi ng isang shareholder. Hindi namin hahayaan na sirain nila ang kumpanya. Sa araw na yon, nagkaroon ng isang malaking pagtitipon. Ang mga shareholders ay nagtipon sa harap ng kumpanya. Ipinahayag ang kanilang suporta kay Maya. Palayain si Maya, sigaw nila. Ang mga pulis ay nagulat sa kanilang mga aksyon. Hindi nila inaasahan ang ganitong suporta. Sa loob ng selda, narinig ni Maya ang mga sigaw. Naramdaman niya ang bagong pag-asa na sumisimula sa kanyang puso. Hindi ako nag-iisa, bulong niya. May mga taong naniniwala sa akin. Sa gabi, habang nag-iisip si Maya, biglang dumating ang isang bisita. Isang abogado ang dumating at nagbigay sa kanya ng mga balita. Malaya ka na, ang sabi ng abogado. Ang mga shareholders ay nagbigay ng suporta sa iyo. Sila ang nagbayad ng piyansa mo. Hindi makapaniwala si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Malaya na ako? Tanong niya. Oo, sagot ng abogado. Malaya ka na. Kailangan mong maging matatag. Sa sandaling iyon, bumalik si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kaligayahan. Maya! Sigaw niya. Malaya ka na. Sa oras na yon, lumabas si Maya mula sa selda. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga taga-suporta, at si Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan at pag-asa. Salamat, sabi niya sa lahat. Salamat sa lahat ng tulong niyo. Sa araw na yon, nagsimula si Maya sa kanyang huling pagtatagumpay. Sa isang pagtitipon, si Maya ay tumayo sa harap ng mga shareholders. Ngayon, kailangan nating magsimula, ang sabi niya. Kailangan nating ipagpatuloy ang paglaban para sa hustisya. Pinatunayan ni Maya ang kanyang katapangan at ang mga shareholders ay nagbigay sa kanya ng kanilang suporta. Sa kabilang banda, si Marcus ay nawala sa kadiliman. Ang kanyang mga kasabwat ay tumalikod sa kanya. Ang kanyang mga pangarap ay nawala. Sa huling sandali, si Maya ay humarap kay Gabriel. Salamat sa lahat, Gabriel, sabi niya. Kung wala ka, hindi ko magagawa ito. Hindi mo kailangan magpasalamat, sagot ni Gabriel. Kailangan mong maging masaya. Sa huling sandali, silang dalawa ay magkasama. Nagtitinginan silang dalawa at ngumiti. Sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway, ang bagong pag-asa ay sumibol sa kanilang mga puso. Sa isang tahimik na gabi, sa isang tahimik na tahanan sa labas ng lungsod, si Maya ay nagmamatyag sa pagtulog ng kanyang anak. Ang maliit na bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Tiningnan ni Maya ang bata. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig at pasasalamat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban, anak ko, bulong ni Maya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas upang makamit ang hustisya. Matapos ang mga pangyayari, ang mga shareholders ay nagpatuloy na sumuporta kay Maya. Nakuha niya ang kontrol ng kumpanya at nagsimula siyang gawin ang lahat para maibalik ang kanyang reputasyon. Tinanggal niya si Marcus sa lahat ng posisyon at sinimulan niyang baguhin ang kumpanya para sa ikabubuti ng lahat. Sa loob ng 1 taon, ang kumpanya ay bumalik sa dating ganda nito. Ang mga empleyado ay nagkaroon ng bagong pag-asa at ang mga shareholders ay naging masaya. Si Maya ay naging isang ehemplo ng katapangan at determinasyon at ang kanyang pangalan ay bumalik sa liwanag. Ngunit hindi lamang sa negosyo nagtagumpay si Maya. Sa kanyang personal na buhay, nakita niya ang tunay na kaligayahan. Sa isang gabi, habang nakaupo sila sa tahanan, si Gabriel ay lumapit sa kanya. Ang mga mata ni Gabriel ay puno ng pag-ibig at pagmamahal. Maya, sabi ni Gabriel, alam mo ba kung gaano kita kamahal? Alam mo ba kung gaano ako kasaya na makasama ka? Tumingin si Maya sa kanyang mga mata
Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Oo, Gabriel, sagot ni Maya. Alam ko, Maya, ikaw ang aking mundo. Sabi ni Gabriel, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking kaligayahan. Gusto kong magpakasal sa'yo. Gusto kong maging asawa mo. Hindi makapaniwala si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Oo, Gabriel, sagot ni Maya ngumiti. Oo, gusto ko. Sa araw ng kasal, ang lahat ay masaya. Ang mga kaibigan ni Maya, ang kanyang pamilya, at ang mga shareholders ay naroroon. Siya ay nagningning sa puting damit pangkasal at ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Sa kanyang tabi, si Gabriel ay nagningning din. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na hinawakan ng kamay ni Maya. Sa huling sandali, habang naglalakad sila sa hagdan, biglang nakita ni Maya si Marcos. Siya ay nakatayo sa labas ng tahanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Maya, sabi ni Marcos, patawad. Tiningnan ni Maya si Marcos. Sa kanyang puso, walang galit, walang poot. Tanging kalungkutan lamang ang naroroon. Tapos na, Marcos, sabi ni Maya. Kailangan mong matutong mabuhay sa iyong mga desisyon. Tumango si Marcos at lumayo sa kanilang buhay. Sa araw na yon, sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway, ang buhay ni Maya ay nagbago. Naging asawa siya ni Gabriel at meron na siyang isang anak. Ang kanyang mga pangarap ay natupad at natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. So ano ang natutunan mo sa lahat ng ito, Maya? Tanong ni Gabriel habang nakaupo sila sa bukas na bintana. Natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang pag-ibig at ang suporta ng mga taong nagmamahal sa atin. Sagot ni Maya habang niyakap niya ang kanyang anak. Natutunan ko na ang tunay na hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagganti, kundi tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad at bagong simula. Ito ang kayamanan ko. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng bukang liwayway ay pumasok sa silid. Ang mundo ay puno ng kulay at ang buhay ay puno ng pag-asa. Ang digmaan ay tapos na at ang reyna ay naghari sa kanyang sariling kaharian. Sa huling sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sila ay ngumiti at ang kanilang pag-ibig ay nagpatuloy sa paglago sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway.